Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga numero ng ikatlong quarter, Ang ibig kong sabihin ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa ganap na malaking pagbaba ng benta sa China. Para sa Mercedes, ito ay bumaba ng 30%. Para sa Porsche, halos 20%. Para sa BMW ay bumaba ng 30%. Nangangahulugan iyon na nawala ang BMW ng halos 1/3 ng uri ng pinakamalaking merkado nito sa ikatlong quarter. Sa patuloy na umuusbong na mundo ng automotive innovation, Ang Mercedes ay nag-unveiled ng isang groundbreaking engine na walang nakitang darating. Habang inililipat ng karamihan sa mga automaker ang kanilang pagtuon sa mga dekuryenteng sasakyan, Nagpa siya si Mercedes na i-flip ang script. na nag-drop ng isang bomba sa kanilang pinakabagong pagbabago sa makina. Ang antas ng kapangyarihan, Pagganap, At katumpakan ng engineering na nakapak sa makinang ito ay nagpasindak sa mga eksperto at mahilig magkatulad. sumisid kami ng malalim sa mga detalye ng pinakabagong likha ng Mercedes at tinutuklasan kung bakit ito nagpapadala ng mga shockwave sa buong mundo ng automotive. ang agresibong U-turn ni Mercedes. Ang mundo ay higit na tinatanggap ang mga dekuryenteng sasakyan bilang hinaharap na nakikita ng marami ang mga ito bilang moral na pagpipilian para sa kapaligiran. Ngunit ang Mercedes-Benz ay gumawa lamang ng isang matapang at hindi inaasahang hakbang na nagpapagulo sa industriya. Matapos ang dati nang gumawa sa isang diskarte na nakatuon sa pagpapakuryente sa lahat ng mga modelo nito at pagpuntirya para sa electric-only na mga benta pagsapit ng 2030, Ang luxury car giant ay nag-pause na ngayon sa mga planong yon. ito ay nasa landas upang iayon sa pandaigdigang pagsisikap na makamit ang neutralidad ng carbon pagsapit ng 2030, ngunit biglang nagbago ang mga bagay. Nagpa siya ang Mercedes na muling bisitahin ang pinagmulan nito. Na nagpapakilala ng isang malakas na bagong internal combustion engine na nanginginig sa mundo ng automotive. Habang inaantala ng maraming mga automaker ang kanilang paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan, hindi bumabagal ang Mercedes. Nagdodoble sila sa pagperpekto ng kanilang mga tradisyonal na makina. Nangangako ang bagong engine na ito ng hindi pambihirang kahusayan. Kundi pati na rin ang cutting edge na pagganap na tinitiyak na mananatili ang Mercedes sa tuktok ng laro nito. Tila gusto nilang gumawa ng isang pangwakas na pahayag sa isang umuungal na Makina bago tumahimik ang marami sa kanilang mas tahimik na mga dekuryenteng sasakyan. Upang higit na pasiglahin ang mga tagahanga ng mga panloob na makina ng pagkasunog, kamakailan ay inihayag ng Mercedes ang isang nakakagulat na 15 bilyon na pamumuhunan sa advanced na teknolohiya ng combustion engine na nagpapadala ng mga shockwaves sa industriya. Binigyang diin ng CEO ng Mercedes-Benz na si Ola Kalenius ang kahalagahan ng pamumuhunang ito na nagbabala na kung wala ito. Ang division ng combustion engine ng kumpanya ay maaaring humarap sa mga seryosong hamon noong 2027 o 2028. Ang pagkaapurahan ay nagmumula sa paghihigpit sa mga regulation sa emission. Particular sa paparating na Euro 7 at China 7 na mga pamantayan. Ang Euro 7 na nakatakdang magkabisa sa ikawan ng Hulyo 2025. ay magpapakilala sa pinakamahihigpit na limitation sa paglabas kailanman Na nangangailangan ng lahat ng bagong sasakyang petrolyo at diesel na matugunan ang napakababang nitrogen oxide emissions. 60 milligrams lang. para sa mga tagapagtaguyod ng kapaligiran. Ang mga regulasyong ito ay nakikita bilang isang malaking panalo sa paglaban sa pagbabago ng klima. Ngunit para sa Mercedes, Ito ay isang panawagan na magpabago at itulak ang teknolohiya ng makina nito sa mga bagong taas bago maganap ang electric revolution. Ngunit bakit napaka-revolusyonaryo ng bagong makina ng Mercedes? Paano nila itinulak ang mga limitasyon ng engineering? Tingnan natin ng maigi. Pagbaba ng EV sa pandaigdigang takbo ng pagmamaneho. Ang pandaigdigang paglipat patungo sa mga dekuryenteng sasakyan ay nahaharap sa hindi inaasahang mga bumps sa kalsada. bagamat marami ang dating naniniwala na ang mga EV ang mangingibabaw sa hinaharap ng transportasyon, Ang kasabikan ay nagsisimula ng humina. Isang hanay ng mga salik ang nag-aambag sa paghinana ito. Mula sa mataas na presyo hanggang sa hindi praktikal na pagsingil sa infrastruktura. Bilang resulta, Maraming mga driver ang nagpipigil sa pagbili ng mga EV. Hindi sigurado kung talagang sulit ang mga ito sa pamumuhunan sa ngayon. nakilala kamakailan ng Mercedes-Benz ang trend na ito. Na naging pinakabagong pangunahing automaker upang makita ang pabago-bagong demand para sa mga dekuryenteng sasakyan. Noong Enero 2024, Nagpa siya ang Renault. Isa pang malaking manlalaro. Na ipagpaliban ang mga plano nitong ilista ang EV division nito sa stock market dahil sa hindi magandang kondisyon.
Katulad nito, Binawasan ng General Motors ang mga ambisyosong EV production target nito dahil sa pagbaba ng interes ng consumer. Ang backdrop na ito ng cooling demand ay naging sanhi ng marami sa industriya na muling pag-isipan ang kanilang mga diskarte. Laban sa nagbabagong tanawin na ito, Hindi nakakagulat na binigyang diin ng CEO ng Mercedes-Benz na si Ola Caliños ang kahalagahan ng pananatiling flexible. Sa halip na maningil ng buong bilis sa isang all-electric na hinaharap, Ang kumpanya ay gumagamit ng isang mas maingat na diskarte. na binabalanse ang traditional na internal combustion engine lineup kasama ang mga handog nitong EV. Tinatawag ng mga eksperto ang diskarteng ito na isang matalinong hakbang upang protektahan ang posisyon sa merkado ng Mercedes sa buong mundo habang binabayo ang mga pagtaas at pagbaba ng paglipat ng EV. Ang issue, ipinaliwanag ng maraming eksperto, Ay ang paglipat sa isang EV ay nagsasangkot ng higit pa sa pagpili ng isang bagong kotse. nangangailangan ito ng kumpletong pagbabago ng pag-iisip. Ang mga driver ay kailangang ganap na bumili sa pagkaapurahan ng pagbabago. Ng klima at tanggapin ang mga pagbabago na dulot ng pagmamayari ng isang EV tulad ng pag-navigate sa patuloy na pagbuo ng infrastruktura sa pagsingil. Higit pa rito, Ang mataas na gastos ng mga EV ay dapat na makatwiran para sa karaniwang mamimili. hanggat hindi nare-resolba ang mga hamong ito, Hindi aalisin ng mga automaker tulad ng Mercedes at Renault ang kanilang mga internal combustion engine anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang pagbabagong ito ay maliwanag na sa mga binagong hula ng Mercedes-Benz. Kung saan minsan nilang hinulaan na ang mga all-electric na sasakyan ang bubuo sa karamihan ng kanilang mga benta, Inaasahan na nila ngayon na 50% na lamang ng kanilang mga benta ay magmumula sa mga electric model. Ito ay isang makabuluhang hakbang pababa mula sa mas optimistikong mga layunin na ibinahagi sa kanilang mga nakaraang ulat sa pananalapi. Nilinaw ng Mercedes na ang mga gasolina at hybrid na sasakyan ay mananatiling mahalagang bahagi ng kanilang lineup para sa nakikinita na hinaharap. Kinikilala nila na ang bilis ng pagbabago ay sa huli ay matutukoy ng mga kondisyon ng merkado at demand ng consumer. ang sinusukat na diskarte na ito ay nagbibigay daan sa Mercedes na Matugunan ang malawak na hanay ng mga pangangailangan ng consumer hanggang sa 2030s. sa pamamagitan man ng mga electrified combustion engine, Hybrid. o ganap na electric drivetrain. Plano ng automaker na manatiling mapagkumpetensya sa isang merkado na nag-iisip pa rin ng hinaharap ng transportasyon. Para sa mga naghihintay ng all-electric Mercedes lineup, Magtatagal ito. Ngunit pansamantala, Ang Mercedes ay gumagawa pa rin ng ilan sa mga pinakamahusay na internal combustion engine sa merkado Na nagpapaalala sa lahat na hindi pa sila handang magpaalam sa gasolina. ang mga eksperto sa industriya ay nag-aalala na ang patuloy na pagtuon na ito sa pagbuo ng advanced na teknolohiya ng IC na ipinares sa pinakabagong anunsyo ng Mercedes. Ay maaaring maging isang makabuluhang pag-urong para sa EV surge. Ang mga tagagawa ng dekuryenteng sasakyan ay nagsusumikap ng husto para sa isang ganap na paglipat na nagpo-promote ng mataas na pagganap at mga benepisyo sa kapaligiran ng kanilang mga makina. Ngunit hanggat ang mga automaker tulad ng Mercedes ay patuloy na nagtataas ng bar sa kung ano ang magagawa ng isang IC, ang mga tagagawa ng EV ay maaring magkaroon ng mas mahirap na daan sa hinaharap. Sinusuportahan ng data ang trend na ito. Ang mga kumpanya tulad ng Rivian at Lucid Na eksklusibong gumagawa ng mga dekuryenteng sasakyan Ay nagproyekto ng mga flat na antas ng produksyon para sa darating na taon. Maging ang CEO ng Tesla na si Elon Musk ay nagbabala na inaasahan ng kumpanya ang mas mabagal na paglago ng mga benta sa 2024 na nagpapahiwatig ng potensyal na paglamig ng dating mainit na merkado ng EV. Kaya't maaari bang baguhin ang bagong makina na ito ang hinaharap ng mga kotse ng higit pa? Iniwan ba ni Mercedes ang natitirang bahagi ng industriya sa alikabok? At gaano kaya kalakas ang makinang ito? Manatiling nakatutok upang malaman. Mercedes Motoring Ang pinakamalakas na makinang 4 na silindro sa mundo. Habang ang merkado ng dekuryenteng sasakyan ay nahaharap sa malalaking hadlang, ang mga higanteng automotive tulad ng Ford at General Motors ay muling nag-iisip ng kanilang mga plano. Ang ilang mga modelo ay ganap na na-scrap. habang ang paglulunsad ng mga bagong pabrika ng EV ay naantala. Ang mga numero ay nagsasabi ng kwento. Ang mga EV ay umabot lamang ng 8% ng kabuang benta ng kotse sa US. Noong nakaraang taon, At habang ang Europa ay nakakita ng mas mataas na bahagi sa 13%, ang merkado ay tila natigil pa rin. ang pagwawalang kilos na ito ay humantong sa mga kumpanya tulad ng Mercedes-Benz na muling tumuon sa kanilang mga tradisyonal na lakas. At gumawa sila ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng paglalahad ng revolusyonaryong M139 engine. Hindi ito basta-bastang makina.
Ang M139 ay ang pinakamalakas na 4-cylinder engine sa mundo. At ang Mercedes ay nagbubuhos ng 15 bilyon para pagandahin pa ito. Alam ng sino mang mahilig sa kotse na ang mga makinang may 4 na silindro ay hindi. Karaniwang nakakabit ng parehong suntok sa kanilang mas malalaking 6 at 8 silindro na mga katapat, ngunit ang industriya ng sasakyan ay tila hindi sapat sa kanila. Asan ng mga turbocharged na 4 na silindro ay nag-aalok ng practical na solusyon. Inihahatid nila ang lakas ng mas malalaking makina habang mas mahusay ang gasolina at eco-friendly. Kahit na hindi nila maaaring maabot ang maalamat na katayuan ng V8. Ang ilang 4 na silindro ay talagang kapansin-pansin. At ang M139 ay isang standout. Kung merong isang pangalan na patuloy na nangingibabaw sa pag-uusap pagdating sa mga high-performance na 4-cylinder engine, Ito ay Mercedes-Benz. ang M139 ay naghahatid ng kahangahangang 469 lakas kabayo Na ginagawa itong isang game changer sa klase nito. Ang makapangyarihang engine na ito ay unang lumitaw sa Mercedes-AMG CSK3 SE Performance Na nagkakahalaga ng 84,000 na pinapalitan ang mas lumang M133 engine. Na nasa production mula 2013 hanggang 2019. sa kabila ng pagiging compact inline 4. Ang M139 ay gumagawa ng halos kasing dami ng kapangyarihan ng iconic Ford Mustang's Coyote V8. Isang testamento ng engineering brilliance nito. Ang M139 ay hindi lamang nakakulong sa isang modelo. Pinapaandar nito ang ilang sasakyang Mercedes-Benz at AMG na nagpapatunay sa kakayahang magamit nito. Maging ang British automaker na si Lotus ay gumagamit ng detuned na version ng makinang ito sa kanilang modelong Emira kahit na hindi nito lubos na matutumbasan ang buong lakas ng orihinal. Ang pagganap ng makina ay napakaganda sa iba't ibang antas ng kapangyarihan na nakakamit ng 200 lakas kabayo kada litro. Ang pinakamakapangyarihang version nito, ang M139L, ay higit na itinutulak ang mga limitation. na bumubuo ng hindi kapanipaniwalang 469 lakas kabayo, isang output na higit pa sa napakalakas na Bugatti Chiron Supersport na gumagawa ng 198 lakas kabayo kada litro. Upang ilagay ang mga bagay sa perspektibo. 3 iba pang engine lamang sa mundo. bawat isa ay matatagpuan sa mga eksklusibong supercar ang may mas mataas na density ng kapangyarihan. Kabilang dito ang mga makina sa Koenigsegg Jesko at Chinga 21C. Ngunit maging totoo tayo. hindi mo kailangan ng supercar engine kapag meron kang M139 sa iyong pagtatapon. At ang M139 ay patuloy na bumubuti. Hindi naaabot ng makina ang pinakamataas na torque nito hanggang sa umikot ito ng hanggang 5,000 revolutions kada minuto. Pinapanatili ang peak na yon para sa isa pang 250 revolutions kada minuto. Ayon sa mga inhinyero ng AMG, nagre-resulta ito sa isang makina na parang tumutugon gaya ng isang natural na aspirated Na naghahatid ng kapangyarihan ng maayos at kaagad. Ang kombinasyong ito ng kapangyarihan, Kahusayan. At kakayahang tumugon ay ginagawa ang M139 na isang tunay na kahangahangang engineering na nagpapatunay na ang mga internal combustion engine ay hindi pa napupunta kahit saan. Ipinapakita ng Mercedes-Benz na kahit nasa harap ng EV surge, Ang mga traditional na makina ay maaari pa ring umugong sa buhay. Isang legacy ng kapangyarihan at katumpakan. Ang dating tagapangulo ng AMG, Si Tobias Morse. ay hindi napigilan ang kanyang pananabik ng pag-usapan ng isa sa mga pinakadakilang likha ng kumpanya. ang M139 engine. Ipinagmamalaki niyang ibinahagi kung paano muling tinukoy ng M139 kung ano ang magagawa ng isang turbocharged engine. itinakda na namin ang benchmark sa nakaraang makina. Ngunit sa M39, Muli naming ipinakita ang walang kapantay na kadalubhasaan ng Mercedes-AMG. Binigyang diin niya ang walang kaparis na power output ng engine bawat litro at ang hindi kapanipaniwalang kahusayan nito. Na nagpapakita na ang internal combustion engine ay mayroon pa ring hindi pa nagagamit na potential. Ang makina ng M139 ay maingat na ginawa sa kilalang pasilidad ng pagmamanupaktura ng Mercedes-AMG ng Affalterbach. Binigyang diin ni Mowers ang pilosopiya ng isang tao Isang makina ng kumpanya kung saan ang bawat makina ay binubuo ng isang dalubhasang tagabuo Na nagdaragdag ng personal na ugnayan na inaalok ng iilan pang mga automaker. Pagkatapos ng pagpupulong, pinirmahan ng tagabuo ang makina, isang simbolikong kilos na nagsasalita sa antas ng pangangalaga at dedikasyon na inilalagay sa bawat unit. para sa mga tapat na customer ng Mercedes na hindi pa sumabak sa electric vehicle bandwagon. ang M139 ay higit pa sa isang makina. Ito ay isang pahayag. kinakatawan nito ang pagpapatuloy ng legacy ng mga internal combustion engine na may Mahusay na performance sa isang panahon na pinangungunahan ng pagtaas ng mga EV tulad ng Tesla. inobasyon sa pagpupulong ng makina. Ang higit na nagpapahanga sa M139 ay ang napakahusay na proseso na ginamit ng AMG upang bigyang buhay ito.
Isang sopistikadong sistema ng pagpupulong ang ipinakilala kung saan gumagana ang bawat technician sa isang mobile trolley na lumilipat mula sa istasyon patungo sa istasyon. Ang trolley na ito ay hindi lamang nagdadala ng mga bahagi. Sinusubaybayan nito ang buong proseso ng pagpupulong. Tinitiyak na ang bawat bahagi at tool ay ginagamit sa tamang pagkakasunod-sunod. Wala na ang mga araw ng traditional na mga tool sa itaas. Sa halip, Ipinakilala ng Mercedes ang isang cordless fastener na nilagyan ng panloob na GPS. Na automatikong nag-aayos ng torque batay sa posisyon ng tool sa makina. Bilang karagdagan, Sinusundan ng robotized parts cart ang bawat technician. Dala ang bawat kinakailangang component para sa engine na kanilang ginagawa. Inaalis nito ang pangangailangan para sa patuloy na paglalakbay sa rack ng mga bahagi. Na lumilikha ng isang tuloy-tuloy at mahusay na daloy ng trabaho. Ito ang uri ng makabagong teknolohiya na maaari lamang pangarapin ng ibang mga kumpanya. Pagdating sa pagganap, Ang M49 ay hindi nabigo. Ipinagmamalaki ng makina ang mga kahangahangang istatistika. Na naghahatid ng uri ng kapangyarihan na kahit na mas malalaking makina ay nahihirapang itugma. Sa peak output na 469 horsepower, Ang makinang ito ay isang game changer. ang tunay na nagtatakda nito ay ang engineering sa likod nito. Nagtatampok ang M139 ng high strength. Chillcast. closed-deck aluminum block na makatiis sa combustion pressure na lampas sa 2300 PC. Isang antas na karaniwang nakikita sa mga diesel engine. Upang mabawasan ang friction, Bumuo ang AMG ng isang patented nanoslide coating para sa mga piston liners. At ang paglipat sa Zero 20 na langis ay higit na nagpapahusay nito. Ang cylinder head ay ganap na muling idinisenyo gamit ang mas malalaking exhaust valve at spark plug na pinaikot 90 degrees mula sa nakaraang M133 engine upang mapabuti ang airflow. Ngunit hindi lang iyon. Nagtatampok din ang M139 ng two-stage fuel injection system na pinagsasama ang mga direktang injector sa pangalawang injector na matatagpuan sa intake manifold. Tinitiyak nito ang pinakamainam na paghahatid ng gasolina at kahusayan. isa sa mga natatanging tampok ng M139 ay ang advanced twin-scroll turbocharger nito. Nilagyan ng roller bearings upang mabawasan ang friction at isang electronic wastegate actuator para sa tumpak na kontrol. Ang turbocharger na ito ay idinisenyo upang i-maximize ang pagganap. Ang turbine housing ng turbo ay nahahati sa dalawang daloy ng daloy. Bawat isa ay konektado sa isang pares ng mga cylinder. Pinipigilan nito ang mga pulso ng tambutso na makagambala sa isa't isa. Na tinitiyak ang maayos at malakas na acceleration. Ang nagpapalamig na inobasyon ng M139. Ang paglamig ay isa pang lugar kung saan ang M139 ay napakahusay. Ito ay pinalamig ng kombinasyon ng tubig Langgis. At hangin. Ang ducting mula sa grill ay nagdidirekta ng hangin sa takip ng makina. Habang ang tubig at langis ay nagtutulungan upang mapanatili ang temperatura. Ang peak boost level para sa S na version ng engine ay umaabot lamang sa ilalim ng 30. 5C. Kung saan ang base model ay umaabot lamang sa 27. 5C. Dahil sa mataas na particular na power output ng M139. Ang epektibong pagpapalamig ay isang pangunahing prioridad para sa mga inhinyero ng AMG. Kung walang wastong paglamig, Makompromiso ang performance ng makina. Upang malutas ito, Nilagyan ng Mercedes ang M139 ng high-flow electric water pump na nagsisiguro ng mas mahusay na sirkulasyon ng tubig sa mababang bilis at mas mabilis na pag-init ng makina. Ang isang pangalawang radiator ay nakatago ng maayos sa front fender. Upang makatulong na mapanatili ang pinakamainam na temperatura sa pagpapatakbo. isa sa mga pinakakahangahangang aspeto ng sistema ng paglamig ng M139 ay ang Hiwalay na mga circuit ng paglamig nito para sa block ng engine at cylinder head. Nagbibigay daan ito sa ulo na manatiling mas malamig kaysa sa block. Na nagpapahusay sa pagganap sa panahon ng mataas na kapangyarihan. Sa mga modelong S, Nakakatulong din ang air conditioning system na mapababa ang temperatura ng intercooler kapag itinulak ang makina sa mga limitasyon nito. Sa isang mundong mabilis na lumilipat patungo sa mga EV, Ang M139 ay naninindigan bilang isang testamento sa pangako ng Mercedes-AMG sa pagbabago sa mga internal combustion engine. Habang nagbabago ang automotive landscape, tila determinado si Mercedes na lumabas ng malakas bago ang hindi maiiwasang paglipat sa mga electric powertrain. Kung ang M139 ay anumang indication, Ang kanilang plano ay gumagana ng walang kamali-mali. para sa mga hindi pa handang yakapin ng electric revolution. Ang M139 ay kumakatawan sa tuktok ng gasoline-powered engineering. Isang kahangahangang katumpakan, Kapangyarihan, At pag-iisip na disenyo na nagpapanatili sa diwa ng mga makinang may mataas na pagganap. patuloy na itinulak ng Mercedes ang mga hangganan ng pagbabago
Ngunit paano nito nagawang baguhin ang mga sasakyan mula sa mga karwahe ng kabayo hanggang sa mga modernong kotse? Manatiling nakatutok upang malaman ang nakakagulat na pagtaas ng Mercedes-Benz. Ang kwento ng Mercedes-Benz ay nagsimula noong 1886 nang gumawa si Carl Benz ng isang Matapang at revolusyonaryong hakbang na magpapabago sa mundo ng transportasyon magpakailanman. Ipinakilala niya ang bago ng motor. Isang groundbreaking na imbensyon na nagsimula sa paglipat palayo sa mga karwahe na hinihila ng kabayo. Ang nag-iisang sandali ng kinang na ito ang nagtakda ng mga gulong sa paggalaw para sa hinaharap na pinangungunahan ng mga sasakyan. Na nagbibigay daan para sa industriya ng kotse tulad ng alam natin ngayon. Hindi nagtagal bago nakipagsanib puwersa si Gottlieb Daimler. Isa pang visionary. Kay Benz. Ang ideya ni Daimler. Kasama ang espiritu ng pangunguna ni Benz. Ay lumikha ng isang matibay na pundasyon para sa kung ano ang magiging isang pangmatagalang legacy ng kahusayan sa engineering. Inilatag ni Benz at Daimler ang batayan para sa isang kumpanya na magpapatuloy sa muling paghubog ng mundo ng automotive. Ang kanilang makabagong pag-iisip at walang humpay na paghahangad ng pagiging perpekto ay binago ang Mercedes-Benz sa isang simbolo ng katumpakan, karangyaan at pagganap. Ngunit ang kwento ay hindi titigil doon. Fast forward sa 1967 nang kinuha ng dalawang ambisyosong inhinyero Sina Hans-Werner Aufrecht at Erhard Melcher. ang legacy ng Mercedes-Benz sa bagong taas. Dahil sa kanilang hilig sa karera, Nagsimula sila ng sarili nilang workshop na nakatuon sa pagbabago ng mga karaniwang sasakyang Mercedes sa mga makinang pangkarera na may mataas na pagganap. Ang workshop na ito Na kalaunan ay naging sikat na Mercedes AMG 1 ay nagdadalubhasa sa paggawa ng mga mararangyang sasakyan sa mga racing beast na may kakayahang mangibabaw sa track. Ang kanilang pambihirang sandali ay dumating noong 1971 sa prestihiyosong 24 oras ng Spa. Kung saan ang kanilang binagong Mercedes 300 SL6 nagpasindak sa mundo sa pamamagitan ng pagkapanalo sa karera. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpatibay sa kanilang reputasyon, Ngunit nagpadala rin ng mga shockwaves sa pamayanan ng motorsport. Dumating ang Mercedes AMG 1 bilang isang puwersang dapat isaalang-alang. Sa pagunlad ng 1970s, Ang Mercedes AMG ay hindi na lamang nag-a-upgrade ng mga kotse. Sila ay muling nag-imbento ng mga ito ng buo. sa sandaling tahimik, ang mga magagarang sasakyan ay naging makapangyarihang mga makina na umaalingaw-ngaw sa karerahan na pinaghalo ang karangyaan sa bilis ng pagbomba ng adrenaline. Noong 1976, ang kumpanya ay lumago ng malaki. Na nagtatag ng punong tanggapan nito sa Affalterbach. Isang hakbang na sumasagisag sa kanilang pagbabago mula sa isang katamtamang pagawaan tungo sa isang powerhouse ng industriya. Ang pagbabago ay nagpatuloy sa isang napakabilis na bilis. At noong 1984, isang malaking tagumpay ang dumating ng si Erhard Melcher ay Bumuo ng isang revolusyonaryong cylinder head na may 4 na balbula bawat silindro. Ang paglukso na ito sa disenyo ng makina ay lubos na nagpahusay sa pagganap at Pinatibay ang katayuan ng Mercedes-Benz bilang isang leader sa automotive engineering. na magpakailanman na nagbabago sa paraan ng pagtingin ng mundo sa mga kotse. Sa huling bahagi ng 1980s, ang mundo ng automotive ay nayanig sa pagdating ng Hammer, isang groundbreaking na sasakyan na muling tinukoy kung ano ang maaaring maging isang luxury car. pinapatakbo ng 0 litro na V8 engine. Ang Mercedes-Benz E-Class Coupe na ito ay hindi lamang isang ordinaryong high-end na kotse. Ito ay isang simbolo ng hilaw na lakas. bilis at pagganap. Hindi tulad ng anumang nakita noon. Sinira nito ang tradisyonal na ideya ng karangyaan. Pinagsasama ang kagandahan at mabangis na pangingibabaw sa kalye. Ang mga mahilig sa kotse sa lahat ng dako ay nabighani dahil ipinakita ng modelong ito na ang isang marangyang kotse ay maaari ding maging isang kapanapanabik na puwersa sa kalsada. Sa pagtatapos ng dekada 1980, pumasok ang Mercedes-Benz sa isang mahalagang bagong yugto. Kinikilala ang napakalaking tagumpay at potensyal ng kanilang mga sasakyan. Gumawa ng matapang na desisyon ang Daimler-Benz na gawing formal ang kanilang relasyon sa Mercedes-Benz sa mundo ng karera. Ang nagsimula bilang pakikipagsosyo sa karera ay naging mas malalim na pakikipagtulungan noong 1990. Ang kasunduang ito ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng mga sasakyan ng magkasama. Ito ay isang madiskarteng alyansa na nagpalakas ng kakayahang makita ng parehong mga Tatak at tumaas ang pangangailangan para sa kanilang mga sasakyan na may mataas na pagganap. sa lumalagong katanyagan ng kanilang mga sasakyan. mabilis na lumawak ang Mercedes-Benz. Noong 1990, Nagbukas sila ng ikatlong lugar ng pagmamanupaktura
na nagpapahintulot sa kanila na makasabay sa tumataas na demand. Lumago ang workforce ng kumpanya sa 400 empleyado, isang patunay kung gaano kabilis sila naging pangunahing puwersa sa industriya. Ang tagumpay ng partnership ay ipinakita noong 1993 nang ilabas nila ang Mercedes-Benz C36, isang high-performance na sports sedan na naglalaman ng pinagsamang kadalubhasaan ng dalawang automotive giants. Ang kotse na ito ay isang tunay na salamin ng marangyang kapangyarihan ng pulong, na ginagawang malinaw na ang Mercedes-Benz ay hindi na lamang isa pang tagagawa ng kotse, ngunit isang nangunguna sa parehong karangyaan at pagganap. Sa buong 1990s, ipinagpatuloy ng Mercedes-Benz ang pagtulak ng mga hangganan, ang paglulunsad ng mga modelong nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa mundo ng automotive. Sa pagtatapos ng dekada, Ang kanilang meteoric na pagtaas ay hindi maikakaila. noong 1999, Gumawa ng matapang na hakbang si Hans-Werner Aufrecht upang ibenta ang mayoryang stake sa Mercedes-AMG sa Daimler Chrysler AG. hindi ito isang pagkilos ng pagsuko, Ngunit sa halip ay isang madiskarteng desisyon para makuha ang suportang pinansyal at pandaigdigang network na kinakailangan upang mapanatili ang kanilang pangingibabaw sa mundo ng automotive. Sinigurado nito ang lugar ng Mercedes-Benz bilang isang pandaigdigang powerhouse. na tinitiyak ang kanilang patuloy na tagumpay at pagbabago sa mga darating na taon. Noong 2005, Isang mahalagang sandali ang naganap ng ganap na nakuha ng Daimler Chrysler ang Mercedes-Benz. na dinadala ang iconic na tatak na ganap na nasa ilalim ng kontrol nito. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa pagmamay-ari. minarkahan nito ang isang pagbabago na nagpaangat sa kumpanya mula sa pagiging isang Dalubhasang tuning shop tungo sa pagiging isang pangunahing manlalaro sa industriya ng pagmamanupaktura ng sasakyan. Sa pagsasanib na ito, ipinanganak ang Mercedes-AMG 1 GmbH na nagtatakda ng yugto para sa isang ambisyosong hinaharap kung saan mangunguna sa merkado ang mga luxury car na may mataas na pagganap. Ang hakbang na ito ay higit pa sa isang corporate merger. Ito ay isang matapang na pahayag ng layunin na muling humubog sa industriya ng marangyang sasakyan. Na binago ang takbo nito sa isang makabuluhang paraan. Ang mga desisyong ginawa sa panahong ito ay may pangmatagalang epekto na nagtulak sa Mercedes-AMG sa isang nangingibabaw na posisyon. Hindi lamang nila tinanggap ang kanilang mayamang pamana, Ngunit itinakda din nila ang kanilang mga pananaw sa kinabukasan ng automotive innovation. Ang hinaharap ay mukhang mas maliwanag kaysa dati. Kasama ang Mercedes-AMG na nangunguna sa pag-unlad ng mga dekoryenteng sasakyan na may mataas na pagganap. Ang kanilang pananaw ay higit pa sa paggawa ng mga kotse. Itinutulak nila ang mga limitasyon ng kung ano ang posible gamit ang makabagong teknolohiyang pangkalikasan. Ang pangakong ito sa pagpapanatili na ipinares sa kanilang matagal ng karanasan sa karera, Ay nagsisiguro na ang legacy ng Mercedes-Benz ay patuloy na nagbabago sa kapanapanabik na mga bagong direksyon. sa gitna ng ebolusyong ito ay ang pasilidad ng paggawa ng makina sa Affalterbach, Germany. Isang lugar kung saan natutugunan ng pagbabago ang tradisyon. Hindi ito ordinaryong pabrika. Dito nagsasama-sama ang mga bihasang inhinyero, Advanced na teknolohiya, At malalim na pagnanasa sa karera upang lumikha ng ilan sa pinakamakapangyarihang makina sa mundo. bawat taon. Ang pasilidad ay umuugong sa buhay habang ang mga bagong makina ay masusing ginawa. Na nagpapatuloy sa legacy ng pagganap na kilala sa Mercedes-AMG. Habang sumusulong sila, Ang hinaharap ng Mercedes-AMG ay nangangako na parehong kapanapanabik at pagbabago. bilis ng paghahalo, karangyaan, at pagpapanatili sa mga paraang hindi kailanman naisip. Ang tunay na mahika ng pabrika ng Affalterbach ay nasa mga tao nito. Humigit kumulang 1,500 mataas na sanay na empleyado ang nagtatrabaho dito. Bawat isa ay nakatuon sa one man. One engine philosophy. Ito ay hindi lamang isang kaakit-akit na slogan. Ito ay isang tunay na kasanayan na nagbubukod sa pabrika na ito. ang bawat makina ay maingat na ginawa sa pamamagitan ng kamay. Na may isang tao na responsable sa pag-assemble ng buong makina mula simula hanggang matapos. Tinitiyak ng personal na pagpindot na ito ang isang walang kapantay na antas ng atensyon sa detalye Na ginagawang halos hindi na napapanahon ang mga pamamaraan ng mass production na ginagamit ng ibang mga tagagawa kung ihahambing. Ngunit huwag ipagkamali na ang pabrika na ito ay natigil sa nakaraan. Ang Affalterbach ay isang dynamic na hub ng tuloy-tuloy na pagbabago Kung saan natutugunan ng old world craftsmanship ang makabagong teknolohiya. Ito ay tulad ng panonood ng isang perpektong kombinasyon ng sining at agham na lumaganap sa harap ng iyong mga mata. Isipin ang mga tools sa katumpakan tulad ng isang GPS system na tumutulong sa mga inhinyero na higpitan ang mga bolts sa eksaktong mga detalye
na tinitiyak ang perpektong katumpakan sa bawat oras. O mag-isip ng mga automated na cart na walang putol na naghahatid ng mga... Eksaktong bahagi na kailangan ng mga inhinyero kapag kinakailangan ang mga ito. Ang kombinasyong ito ng kadalubhasaan ng tao at pag-unlad ng teknolohiya ay lumilikha ng kapaligirang umuunlad sa katumpakan at pagkamalikhain. Ang bawat makina na lumalabas sa Affalterbach ay hindi lamang isa pang produkto. Ito ay isang obra maestra ng engineering. Mula sa maingat na mga kamay na bumuo nito hanggang sa mga advanced na sistema na tumutulong, ang pabrika na ito ay isang lugar kung saan ang innovation at tradisyon ay nagtutulungan na ginagawa itong isa sa mga pinakaiginagalang na sentro ng produksyon ng makina sa mundo. Dito, ang hinaharap ng pagganap ay ginagawa ng isang makina sa isang pagkakataon na may hilig at katumpakan na nagmamaneho sa bawat hakbang ng proseso. handcrafted perfection. Ang puso ng Mercedes-Benz. Ang kahanga-hangang tagumpay ng Mercedes-Benz ay hinihimok ng mga makabagong teknolohiya na nagpabago sa proseso ng paggawa ng makina nito. Ang mga inobasyong ito ay nagpapatakbo ng mga makina ng maayos at tinitiyak na ang bawat Makina ng Mercedes-Benz ay nananatili ng isang personal na ugnayan na ginagawang espesyal ito. Ang pabrika ay higit pa sa isang linya ng production. Ito ay buhay na may enerhiya at pagkamalikhain. Ang nakabold na pula at puting racing stripes na sumasaklaw sa mga dingding ay isang palaging paalala ng pamana ng karera ng kumpanya na sumasagisag sa hindi natitinag na pagtuon nito sa bilis, Katumpakan? At pagganap. Ito ay hindi lamang isang workspace. Ito ay isang lugar na idinisenyo upang magbigay ng inspiration. tulad ng isang locker room bago ang isang championship game. Dito, Nauudyukan ang mga inhinyero na ihatid ang kanilang hilig sa bawat makina na kanilang binuo. na tinitiyak ang pagiging perpekto sa bawat detalye. Tulad ng isang nangungunang atleta na kailangang balansehin ang lakas at liksi, ang mga makina ng Mercedes-Benz ay ginawa upang makamit ang isang pinong equilibrium sa pagitan ng hilaw na lakas at kahusayan. Ang bituin ng palabas ay ang M139 na 4 na silindro na makina. Nakitang-kitang ipinapakita sa pabrika bilang isang testamento sa kung ano ang maaring makamit ng mga compact engine. Ito ay isang kahanga-hangang engineering na lumalabag sa tradisyonal na mga hangganan na nag-aalok ng pagganap na karaniwang nakalaan para sa mas malalaking makina habang nananatiling matipid sa gasolina. Ang makinang ito ay nagtatakda ng isang bagong pamantayan Na nagtutulak sa industriya ng pasulong sa mga paraan na nagpapasindak sa mga kakumpetensya. Bagamat hindi bukas ang pabrika para sa mga pangkalahatang pagbisita, nag-aalok ang Mercedes-Benz ng mga espesyal na paglilibot sa mga customer nito Na nagpapahintulot sa iilan na may pribilehiyong pumasok at masaksihan mismo ang mahika. Ang mga eksklusibong paglilibot na ito ay nagbibigay ng isang behind-the-scenes na Pagtingin sa masalimuot na craftsmanship na napupunta sa paglikha ng bawat sasakyan. naglalakad ang mga bisita sa customer center, namamangha sa katumpakan sa Mercedes-Benz Performance Studio, at nasusulyapan pa nga ang engine shop. kung saan ang pagsasanib ng kasanayan ng tao at makabagong teknolohiya ay Gumagawa ng mga makina na nagpapagana sa ilan sa mga pinakamagagandang sasakyan sa mundo. Pagdating sa pagbuo ng mga makinang ito na may mataas na pagganap, Nagsisimula ang lahat sa mga cylinder liner. dito, magkatugma ang tradisyonal na pagkakayari at modernong teknolohiya. Ang van liner na ito ay pinakintab sa isang malasalamin na pagtatapos Na makabuluhang binabawasan ng alitan at nagpapalakas ng lakas ng makina. Ang pinagkaiba nila ay ang kanilang hindi kapanipaniwalang tibay, salamat sa advanced na teknolohiya na unang ipinakilala sa M156 V8 engine. Ang mga cylinder liner na ito ay naging isang signature feature ng Mercedes-Benz. na may espesyal na coating na nagsisiguro ng isang pambihirang makinis na ibabaw. Ito ay mahalaga para sa dalawang yugto ng fuel injection system. Kung saan ang mga high-precision na injector ay nagbobomba ng gasolina sa mga combustion chamber sa matinding presyon. Kinokontrol ng mga solenoid valve ang daloy papunta sa intake manifold. na lumilikha ng walang kaparis na antas ng pagganap. ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa mga pagtutukoy. Ang talagang natatangi sa mga makinang ito ay ang hawakan ng tao. Ang bawat makina ay binuo ng isang solong technician na gumagawa nito mula simula hanggang katapusan. Na tinatrato ito bilang kanilang personal na obra maestra. Ang pangalan ng technician ay nakatatak pa sa isang plate na nakakabit sa makina. Isang patunay ng kanilang dedikasyon at kadalubhasaan. Tinitiyak ng personal na paglahok na ito ang higit na kalidad at nag-aambag sa reputation ng Mercedes-Benz para sa pagiging maaasahan. Ang maselang engineering ay hindi titigil doon. Matapos maihanda ang mga cylinder liner, magpapatuloy ang proseso sa mga advanced na sistema ng paglamig na nagpapahusay sa parehong kapangyarihan at tibay.
Ang makuling system na ito ay walang kulang sa henyo. Isipin ang isang system na napaka-advanced na kaya nitong pamahalaan ang dalawang magkahiwalay na temperatura zone sa loob ng parehong engine. Ang cylinder head, kung saan ang combustion ay nagdudulot ng matinding init, ay pinananatiling cool ng isang high-performance na water pump na nagpapahintulot sa engine na mapanatili ang maximum na power output. Tinitiyak ng cooling system na ito na ang bawat spark ay nagniningas sa eksaktong tamang sandali. Pinipiga ang bawat onsa ng kuryente mula sa gasolina. Sa crankcase, Iba ang diskarte. Mas gusto ang mas maiinit na temperatura. Binabawasan ng mainit na langis ang friction at pinapayagan ang mga gumagalaw na bahagi ng engine na gumana ng mas maayos Na humahantong sa mas mahusay na pagganap at mahabang buhay. ang matalinong sistema ng pamamahala ng temperatura na ito ay higit na pinahusay ng isang electrically driven na water pump na nagsisiguro na ang crankcase ay nakakakuha ng eksaktong tamang dami ng paglamig. Ito ay isang maingat na nakaayos na balanse ng init at lamig na nagpapanatili sa makina na tumatakbo tulad ng isang pinong nakatutok na makina. Ang lahat ng mga bahaging ito, ang mga advanced na cooling system, Two-stage fuel injection, at nanoslide-coated cylinder liner ay gumagana ng magkakasuwato upang labanan ng friction at init na nagre-resulta sa isang makina na nag-aalok ng parehong makapigil hiningang lakas at hindi kapani-paniwalang kahusayan. Ipinagmamalaki ng Mercedes-Benz ang mga tagumpay na ito. Batid na ang bawat makina na kanilang binuo ay isang obra maestra ng engineering. habang papalapit ang huling yugto ng pagpupulong. Ang kapaligiran sa pabrika ay sinisingil ng intensity. Dito nagsasama-sama ang lahat. Ang mga blok ng makina, mga ulo ng silindro, mga crankshaft, at mga piston ay maingat na sinusuri at pinagsasama-sama ng may katumpakan. Ang inhinyero na nangangasiwa sa prosesong ito ay hindi lamang isang mekaniko, Ngunit mas katulad ng isang konduktor. Na nag-oorkestra sa pagpupulong na may kombinasyon ng kasanayan at autoridad. Ang bawat hakbang ay mabagal at sinadya, na may mga advanced na programa sa computer at augmented reality na gumagabay sa proseso, na tinitiyak na ang bawat bahagi ay ganap na nakalagay. Gayunpaman, Ang antas ng craftsmanship na ito, na sinamahan ng makabagong teknolohiya, ang dahilan kung bakit tunay na world-class ang mga makina ng Mercedes-Benz. ngunit ano ang magiging hitsura ng hinaharap ni Mercedes? well, Tingnan natin ng maigi. Ano ang namamalagi sa hinaharap? Nang sa wakas ay inanunsyo ng Mercedes-Benz ang napaka-delay nitong timeline para sa paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan, Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa industriya ng sasakyan. maraming mga kumpanya, Tulad ng Toyota, ang binatikos dahil sa pagkaantala ng kanilang produksyon ng EV pabor sa isang mas malawak na hybrid na diskarte. kaya hindi isang sorpresa nang si Mercedes ay nahaharap sa katulad na pagpuna. Gayunpaman, mahalagang tandaan na sa kabila ng paggamit ng mga internal combustion engine sa ilan sa mga modelo nito, nagawa ng Mercedes na makamit ang mas mahusay na fuel at thermal efficiency kumpara sa marami sa mga kakompetensya nito. Ang isang nagniningning na halimbawa ng inobasyong ito ay ang M139 engine. Isang tunay na powerhouse sa kalsada. Sa kabila ng mataas na pagganap nito, Ang makinang ito ay idinisenyo gamit ang advanced na teknolohiya na nagsisiguro ng kahangahangang kahusayan sa gasolina. sa huli ay binabawasan ang mga carbon emissions. ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang Mercedes CLA 45 S4matic Na pinapagana ng M139, ay naghahatid ng kahangahangang kahusayan sa gasolina na nakakamit ng EPA na rating na 20 milya bawat galon sa lungsod, 29 sa highway, at isang pinagsamang 25 milya bawat galon. Ang balanse ng kapangyarihan at kahusayan na ito ay nagpapakita na ang Mercedes ay nagsusumikap na makamit ang pinakamahusay sa parehong mundo. Mataas na pagganap habang may kamalayan sa kapaligiran. Siyempre, Ang Mercedes-Benz ay nananatiling isang marangyang tatak. Ibig sabihin, hindi lahat ay madaling kayang bilhin ang mga pinakabagong modelo nito. Gayunpaman, Mayroong isang pakiramdam ng optimismo. kahit na ang teknolohiyang ginagamit sa pang-araw-araw ng mga kotseng Mercedes at ang Formula 1 division nito ay magkakaiba, ang kumpanya ay palaging nagbabahagi at naglilipat ng mga teknolohikal na pagsulong sa pagitan ng mga dibisyon. Nangangahulugan ito na habang patuloy na itinutulak ng Mercedes ang sobre na may parehong mga EV at mga performance na kotse, Ang groundbreaking na teknolohiya nito ay malamang na mapupunta sa mas madaling ma-access na mga modelo sa hinaharap. Noong 2017, ang koponan ng Mercedes-AMG Formula 1 ay nakamit ang isang bagay na talagang kahanga-hanga. Habang ang ibang mga koponan ay nakatuon sa pagpapabuti ng kanilang mga makina,
Ang Mercedes ay gumawa ng isang napakalaking hakbang sa pamamagitan ng pagkamit ng isang kahangahangang 50% na thermal efficiency sa kanilang mga makina. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mas mabibilis na sasakyan, ngunit bahagi ng mas malawak na layunin ng Formula 1 na bawasan ang mga carbon emissions. Nung taong yon, pinangungunahan ni Mercedes ang esport sa bawat aspeto. Nasungkit ni Lewis Hamilton ang Drivers' Championship, nanalo si Mercedes sa Constructors' Championship, at ang kanilang sasakyan ang pinaka-friendly sa kapaligiran sa grid. Sa gitna ng tagumpay na ito ay ang cutting-edge na 6L turbocharged V6 engine ng Mercedes. Ang mga pagsusuri sa dyno ay nagsiwalat na ang makina ay lumampas sa 50% na thermal efficiency. Ibig sabihin na higit sa kalahati ng enerhiya mula sa gasolina ay epektibong na-convert sa kapangyarihan sa halip na masayang bilang init o ingay. Ito ay isang malaking hakbang pasulong dahil karamihan sa mga makina sa industriya ay namamahala lamang sa humigit kumulang 35% na kahusayan. Nakamit ito ng Mercedes sa pamamagitan ng matinding pagtuon sa mga pangunahing prinsipyo ng thermodynamics, kabilang ang pag-optimize ng mga proseso ng palitan ng gas at pagpapabuti ng kahusayan sa pagkasunog. Ang koponan ay nagsumikap din ng husto upang mabawasan ang basura at alitan, pagbuo ng mga espesyal na langis at mga advanced na teknolohiya upang i-convert ang init ng tambutso sa kuryente. Nagtatampok ang kanilang Formula 1 power unit ng 2 motor generator. Ang isa ay nagtutulak sa mga gulong sa likuran, habang ang isa ay tumutulong sa pag-spool ng turbocharger. Ang advanced na engineering na ito ay hindi lamang nakatulong sa Mercedes na maging mahusay sa track, ngunit binibigyang diin din ang kanilang pangako sa pagganap na may kamalayan sa kapaligiran. Ang katumpakan at pagkakayari ng makinang ito ay sumasalamin sa mga nakamit ng Mercedes-AMG sa kanilang M139 na makina, bagaman para sa ibang layunin. Bagamat maaaring hindi direktang maihahambing ang mga makinang ito, ang malinaw ay may kakayahan ang Mercedes na manguna sa parehong pagbabawas ng mga emisyon at pagpapanatili ng mga pamantayan sa mataas na pagganap. Ang kanilang kakayahang maghalo ng kapangyarihan at kahusayan ay nagpapakita na ang Mercedes ay hindi lamang nananatili sa laro. Sila ay nagtatakda ng bilis para sa hinaharap ng teknolohiyang automotive. Walang tigil na pinapahusay ng Mercedes-Benz ang M139 engine nito, na tinitiyak na nananatili itong isang malakas na puwersa sa mundo ng automotive. Idinisenyo ang diskarting ito upang panatilihing nasasabik ang lahat ng pangunahing stakeholder. Customer. Mamumuhunan at tagaloob ng industriya tungkol sa positibong paglago ng kumpanya. Ayon kay CEO Ola Kalinius, gusto ng Mercedes na malaman ng lahat na ganap silang may kakayahang magpatuloy sa paggawa ng mga combustion engine habang naghahanda din na ilunsad ang mas mabilis, mas advanced na teknolohiya na magdadala sa kumpanya sa hinaharap. Sa katunayan, ang Mercedes ay may mga plano na magpakilala ng mga update na napakahalaga na ito ay parang isang ganap na bagong lineup sa 2027 na nagtutulak ng pagbabago sa 2030s. Ang mga upgrade na ito ay nagpapakita ng kumpiyansa ng automaker sa pagbabalanse ng tradisyon sa mga advanced think advancements. Matapos ang kontrobersyal na anunsyo tungkol sa kanilang mga plano sa makina sa hinaharap, ang mga pagbabahagi ng Mercedes ay tumaas ng 9% na kuwit na nagpapahiwatig ng kumpiyansa ng mamumuhunan. Ang anunsyo ay mabilis na sinundan ng isang 3 bilyong share buyback na programa na higit na binibigyang diin ang matatag na pinansyal na katayuan ng kumpanya. Ang pagtaas na ito sa halaga ng stock ay malinaw na katibayan na ang Mercedes-Benz ay gumagalaw sa tamang direksyon kahit na ito ay pumukaw ng debate sa kanilang pampublikong imahe. Bagamat maaaring itanong ng ilan ang kanilang patuloy na pagtutok sa mga combustion engine, determinado ang Mercedes na pinuhin at i-evolve ang M139 engine nito upang matugunan ang mga hinihingi sa susunod na dekada. Sa hitsura nito, ang iconic na dagundong ng M139 ay maririnig pa rin hanggang sa 2030s na nagpapatunay na ang Mercedes ay hindi lamang nabubuhay kundi umuunlad habang pinagsasama nila ang pagganap sa makabagong teknolohiya para sa hinaharap. Ano sa palagay mo ang mga makabagong inobasyon ng Mercedes? Ipaalam sa amin ang iyong mga salubin sa mga komento sa ibaba. See you sa susunod na video.